Tayo po yung magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung tuwiran niyang makikilala at madadama siya ng mga anak niya, ano nga bang may tao? Sino nga bang lumikha sa tao? Tao por tao? Tao kapwa tao? Kaya't kung magbubulay, magnililay, sino nga ang Ama? Ano nga siya? Nga ba't siya ang Diyos ng katotohanan at buhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Kung babaybayin ang istorya ng kasaysayan sa banal na aklat, nagsimula ang salita ng Ama sa habilin. Hinabilin kay Adan na huwag nilang gagalawin ang bunga ng halaman na yaon. Ngunit, ano ang naging dahilan kung ba't nagkaroon ng kasalanan? Ang tukso. Tinukso ni Satanas si Eva. Inudyukan. Naniwala ang tao, sumunod sa tukso. Ganyan ang buhay sa lupa. Sapagkat nga ang dahilan, pagnanasang matikman, pagnanasang makuha, pagnanasang magawa. Kaya't ang daming kaparaanan para magkasala. At nang sumunod, nagkaroon ng pagkakasala. Nagkaroon nga ng kaalaman na hubad pala itong si Eva at Adan. Ngunit, ang kaalaman na yun at karunungan na pang tao, naging daan naman para malayo sila at mawalay sa Ama. Kung minsan ang tao, sa karunungan niyang pangtaong taglay, sa kaalaman niyang pangtaong taglay, sa ginusto niyang karunungang pangsanlibutan, di niya naalalang yaon pala ang dahilan para siya'y mawalay sa Amang mahal. Kaya nga't hindi nabata ng Ama ang ginawa nila. Pinalayas na marapat ay nasa paraiso. Yan ang tao. Pinagpapalit pa dun sa mishiin, sa gusto, kaysa dun sa pangakong kay ganda't kay inam ng Ama. Na samantalang kung matatangay ka nga't patatangay ka nga sa pagkakasala, ano ba ang mapapala mo? May mabuti ba? Nakabuti ba? Nakaganda ba't magiging maganda ba? Hindi. Sapagkat iyon na ang dahilan kung bakit ikay itatakwil niya.
Yun na ang paraan para malayo ka. Yaon na ang dahilan kung bakit may kamatayan. Nang dahil nilabag ang Ama. Bakit kaya hindi maalala at magunita ng tao ito? Yamang minamahal ang sarili. Nang sabi nga, kailangan lumusog ako, kailangan maging mabuti ako sa sarili ko dahil makikinabang ako. Yaon ang tao. Ngunit iba ang Ama. Iba siya. Kaya't ang layo niya, ang kanya ay may bahagi sa mga anak niya. Ang karunungan niya ay mabigyan sila upang matutunan ng kanya at makalimot sila sa bilang tao nila. Ngunit, sadyang ganyan, pinakita lamang ng Ama at napatotohanan lamang ng Ama, ang alabok ay alabok, ang Ama ay Diyos, na di tulad ng alabok. Kaya nga, kay daling magmaang-maangan itong mga aagaw. Ano ang sinabi? Kaya ka lang ayaw papakainin yan, magkakaroon ka ng karunungan. Sa pagmimiting magkaroon ng karunungan, nilabag ang kagustuhan ng Ama. Kaya naman, dahil sa paglabag na yaon, natutunan nga niyang siya'y hubad, ngunit di niya nalaman, siya pala'y sa ginawa niyang yaon, kaparusahan ang kakamtan. Kaya't pinalaya sila sa paraiso, magbungkal kayo ng lupa, ang wika niya. Doon nagsimula ang pagbubungkal ng lupa, ang paghihirap ng katawang lupa, samantalang marapat ay nasa paraiso at walang hirap, walang lumbay, walang sakit. Yan ang tao. Kung minsan nilalagay ng Ama sa payapang buhay, nang dahil parang nakakulong, nakatali sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kalinisan, sa kanyang kabutihan, magwawala. Hanapin ang sanlibutan, gugustuhin ang sanlibutan, hahanapin ang kaliwan, hahanapin ang kagustuhang laman. Ngunit ang di alam, iba pala ang kapalit niyon. Mga minamahal, naganap ang lahat. Kaya't doon na sumibol ang pag-uugaling tao. Nang iluwal si Cain at si Abel, naganap na ang pagkatao. Dahil nagkaroon na nga ng karunungan na hindi dapat ay magkagayon nang dahil ang Ama'y mabuti kailanman. Ganang katauhay di mababaybay ito. Ganang pagkatao di may sisiwalat sa inyo. Ganang di nyo nasisilayan, matatanto nyo baga kung paano ko ito hinihimay-himay. O mga mahal, magnilay at magbulay, walang akong layon at nasang tukuyin sa inyo kung susundin nyo lamang ang Ama. Wala siyang ibibigay sa inyo na pait at dusa. Sapagkat siya ang tamis, siya ang ginhawa. Mula sa Deuteronomio. Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy? At nanatiling buhay. Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan ng kabalalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa. Tulad ng ginawa ni Yahweh sa Ehipto, ang mga pangyayaring ito ay ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban siya sa inyo. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay nailabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibibigay niya sa inyo ngayon.
Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing sumunod sa kanya magtatagal habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ibinigay ng Ama ang salita, ang pangaral at mabubuting salita, ang banal na salita. Ngunit sa kabila niyon, umiiral ang pagkatao. Naroroon ang katauhan. Hindi makapanaig ang kabutihan at di manaig ang kabanalan sapagkat taong marupok at may kanipisan. Kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu upang siyang makipagtipan at makipagniig sa tao, upang siyang magturo at damhin ng tao, upang siyang magbigay ng likas ng karunungan, ng likas na katalinuhan at likas ng tapang, likas ng kabutihan, likas na kabanalan. Subalit ilan kaya ang magtatamasa nito? Ilan kaya ang gugusto nito habang naaaliw siya sa kagustuhan at kagustuhan ng laman ng sinusunod nito? Habang nagugustuhan niya ang kaaliwan at kamunduhan, hindi naisip, hindi naalala ang panandaliang ligaya, mahirap, matagal ang dusa. Ang panandaliang sarap, mahirap, matagal ang pait. Sapagkat hindi loloobin ng Ama na ang mga anak niya na nagkakasala ay patuloy maging kalaban niya, kundi ang nais niya ay maging kaibigan at anak niya. Kaya naman, ibinigay ng Ama ang panuntunan niya, ibinahagi ng Ama ang kagustuhan niya, ibinigay ng Ama ang kalooban niya upang madama at tuntunin sundin ng mga anak niya at ang tatalima sa kanya, makakanta nila yaong loob na mabuti nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mabuti na ba ngayon ang damdamin mo? Pinabuti mo ba yan? O may magpabutit, nagpapabuti sa'yo? Magalak ka, sapagkat walang taong magpapabuti sa sarili niya at walang taong bubuti ng ganang kanya, kundi bumubuti ang tao sa ganang Ama at nagmula sa kanya. Kaya't kung papaano siya'y bumuti at gumanda, bumuti at gumanda, bumuti at gumanda, hindi sa kanya, hindi siya, kundi ang Ama at sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang wika nga, lumalapit man ang manok kung may magtataboy, hindi makalalapit para tukain ang dikan niya. Subalit, ang manok na pagalagala, kahit kanino tinutuka, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang may pangunawa, yaon na nga ang diwa niya ay samang dakila. Patotoong kaisipan niya, siya ang naghahari at nagbibigay pawa. Subalit ang walang narinig at di nakaunawa, taong tao sa lupa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat, kaya nga't naghagis ng pagkain ang tao para may kumain sa kanyang hinahagis. Lalo't higit ang Ama, kaya naghahasik siya para manginain at makakain ang mga anak na minamahal niya. Kaya nagtatanim siya upang tumubo ang nais niyang mapabahaginan ng kanyang tinanim na di kanyang pinagpagalan. Kaya't maliwanag ang sinabit tinukoy niya,
Ako ang nagtanim, kayo ang nag-ani. Titikim kayo ng aning mainam na di ninyo itinanim, at magpapagalman kayo kung kayo'y wala sa akin, di nyo malalasap yung sarap na aking dulot. Subalit ang sa akin, ang di niya pinagpagalan, maari niyang pakinabangan. Sapagkat maari kayong tumikim sa di nyo pinagpagalan, yamang ako ang nagbigay ng lahat ng bagay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Lamang ano ang habilin? Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihano na balitaan man lamang. Mula nang likhay ng Diyos ang daigdig maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos? Mayroon pa ba? Maliwanag na pinarinig ng Ama ang kanyang tinig sa panahon ng inyong mga ninuno, subalit hindi sila nakarinig, sila'y nagpakabingi sa pagnanasang sanlibutan ng kamtan. Kaya naman ang tinig na yaon ay naparaman, subalit ang Espiritu'y di namatay at mamamatay, kaya siyang ibinahaging tuwiran upang makipamayan at makitipan, makitahan at gawing templong tahanan ang inyong lupang katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kung nauunawaan nyo lamang itong sa'king tinutura, ano bagang inyong ikalulumbay? Ano bagang inyong ikagugutom? Kung pawis man ay lumuwag sa inyong lupang katawan, hindi kayo ang nagdatag upang buksan balat na turingan, kundi ang Ama na sa inyo'y pamuhay na tuwiran, upang taglayin nyo kanyang kapangyarihan, na sa oras na nasang balat nyo'y ibukas niya, di nyo man mamamasdan kung nakabukas siya, upang magdaan ang pawis nyo na tawag ng tao dito sa mundo, na walang malay kahit sino kung paano umagos sa Kanya. Tulad ng dugong nananalaytay sa inyong mga ugat at katawan, mula utak hanggang kalamnan, mula ulo hanggang talampakan, dumadaloy na di ninyo nasisilayan man lang, painog ikot ng ikot sa buo niyong katawan. At kung nais niyang patuguting tumibok, yaong pusong taglay niyo, tawag sa inyo'y patay. Kaya't ang layon ko sa inyong lahat, magbulay at magnilay kayo, magtanto na tuwiran na'y damhin ninyo
amang buhay. Sino baga ang nagbibigay ng pagkurap ng inyong mata? At kung paano gumagalaw yaong daliri niyong taglay, na kung layo nitong ama, pikit matay magagawa niya, ni di may bubukas kahit sino ka pa, at di may gagalaw kahit matatag ka. Yaong daliri mo patitigasin niya, kaya't magnilay at magkulay. Magtanto kayong lubos, mga mahal, sinong inyong nasisilayan sa oras na may kagalakan. Sa bagay at sa laping na turingan, hindi batang bagay. Subalit kung sa puso nyo'y amay laman, kung ito'y nakagalaw, damang-dama ninyong ganaw. At kung kayo'y nahirapan, sinong sa inyo'y gagawa ng tunay na kagaanan at kaginhawaan? Di bagat siyang ama na tunay na walang hanggan, magsumigaw ka man at di ka magturan. Batid niyang lahat yan, walang malilihim ni anuman, kahit ilang beses mong gawin, siya'y talikdan at lapitan. Bilang na bilang niyang lahat, mga buhok na nalalaglag, walang makakabilang niya, maliban siya na nagbigay. Sa pulo mo ay tumubo, sanit mo'y lumuwag. Sinong susubok sa kanyang kapangyarihan? Kaya't kung tuwira kayo'y anak niyang minamahal, lubos inyong tanggapin kanyang mga aral, upang di man kayo magtura, kaliwa'y ibibigay. Batid niyang nalulumbay, batid niyang nasasaktan. Kilala niya ang may katapatan, nakikita niya ang palalong nilalang, ang may lihim na kasalanan, at mabuti ang ginagampanan. Kaya't wika niyang mainam, huwag kayong magtaka kapag sa dinaranas niyo, bigat na bigat sa dibdib niyo, hirap na hirap sa isip niyo, sapagkat iyo anak ang nagawa, hindi sa akin, hindi ako. Ngunit kung ang ginawa mo'y kalooban at kagustuhan ko, mahirapan ka man at masaktan di daman ang puso mo. Sa palagay mo man, bakit nagkaganyan at nagkaganoon ka? Kay aliwalas pa rin ang pandama mo't kaisipan mo'y mapatag pa rin ito. Sapagkat naroon ako at sa iyo ay umaaliw, para lalo kong patatagin at palakasin ng tuwiran. Yaon nga ang kaibahan ng may kasalanan, sa ginagawa niya'y hindi tukoy ang sa akin. Kaya't katakataka bang mahigpit kong gawin
na kung misa'y bigla na lamang ang aking ibinigay, paninikip ng dibdib, pananakit ng batok, pagsakit ng ulo, dahil sa pag-iisip ng hindi dapat, sa pag-iimbot ng hindi marapat, sa pagtupad ng hindi ganap. Hindi niyo ako masusuhulan at di niyo ako kayang bayaran, sapagkat anuman ang inyong alay, kung sa kabila niyo'y kasalanan ang ginagampanan, anong malay ninyo sa aking gagawin? Anong kasiyahang dinulot niyo sa akin? Para ninyo akong sinaksak na di niyo nakita, sapagkat hindi niyo batid ako'y nasasaktan. Ngunit kung wala man kayong handog kundi tapat na puso niyo, para niyo nang sinabing magagala kayo, sapagkat ang kagalakan ko'y kagalakan niyo, sapagkat ang kasiyahan ko'y kasiyahan ninyo, sapagkat ang kabutihan niyo'y nasa akin, at ako ang pagkukunan ng nagnanasang ito'y kamtan. Kaya't kung naglalayon kayo, ako nga ay subukan kung kayo'y kikilalanin ko. Kung kayo'y makikita ko't nakikita ko, huwag niyong susubukan ang anuman sa akin, sapagkat di niyo ako nakikita kailanman. Kayo'y batid na batid ko saan man manggaling. Kitang-kita ko kung saan lumuwal. Damang-dama ko kung ano kayo at sino kayo. Kung kayo'y nahihirapan, kung kayo'y nagagalak, kung kayo'y nasasaktan, at kung kayo'y nawawalay. Kaya't ang sabihin niyo sa akin kung anong ginawa niyo, at tutuntunin ko naman at gagantihan. Yamang mabuti pawa, kailan nyo man ito ginawa, taon man ang binilang, maghintay pa rin kayo sa pawang gantimpala. Subalit kung ako'y lilinlangin nyo at sasabihin nyo sa akin, naglilingkod po ako, ngunit gawa mo'y lisya, para mo nang sinabi hinatulan mong sarili mo, sapagkat hindi ako nakikipaglokohan, sapagkat ako'y katapatan, sapagkat ako'y kabanalan, sapagkat ako'y katotohanan. Anong silbi ng alay kung kabila noon ako'y pahihirapan, ako'y sasaktan? Yaong aking espiritu na wala kayong malay, sa inyong lahat ay narito, naroon at nariyan, kahit saan dako sa apat na sulok nitong mundo ninyo. O taong matatalino at wagasang talino nyo, sulong ngayon suriin ninyo kung ganang katao ay mababati dito, kung ganang pagkatao ay maibibigkas ito, kung ganang pagkatao ay mapag-aaralan niya ito upang bigkasin at magmagaling sa inyo at sabihin ako'y ako. Sulong tao, mawawari nyo ngayon kung kayo'y akin. Matatanto nyo ngayon kung sino kayo. Kayo bagay huwad, kayo bagay totoo, kayo bagay tapat, at ako'y sa inyo, o kayo'y nasa mabuti baga at masamang espiritu. Yamang kayo'y naririto, magbulay nga kayo tao. Ang layon ko sa inyo'y walang iba ito, kundi ang ako'y makapiling nyo sa inyo. Puso't isipan ay makapanahan, magturo ng maina sa inyo'y magagawat ganap ng ikatutuwa at ikasisigla ng inyong kalooban. Kaya't kahit apakan nyo ay may tinig ito, yamang maliwanag ang kaisipan nyo. Lilisya kayo at lilihis tao nang di masaktan kayo, yamang gawa nyong tinarakan nyo yaong sarili nyo. Kaya't binigyan kayo ng mga mata upang suriin nyo ang mga mamasdan nyo, na makabubuti lahat sa inyo, na kung ako'y ako, kakamtin nyo ito, na hindi magmasid kayo sa magkakasala, kundi sa makabubuti, makinig sa pagbabago, di paruron pa sa muling kasalanan, bilang kayo'y tao ang may pandinig
nakarinig. Ang may mata'y magliwanag, ang may mata'y patuloy niyong kamtin yang katotohanan ng inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ang sabi nga, pangalanan ka mang lukarit, lukalukat, lukuluko, kapag Ama ang nasa iyo, kay saya pa rin ng puso mo. Ngunit kapag sinabihan kang luka-luka, berat, pag hindi ka sa Ama, sabi mo, ano, namburet, ikang berat. Diba? Yun ang patuto. Pumatol ka sa tao, tao ka kasing tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung gusto nyong magsigalak, magsigaling, magsiganda, ang pakiramdam, dapat nyong tanggapin ay ang magbibigay nitong matuwid sa inyong katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Siguro, para makapagpalabas ka ng pawis sa balat mo, kumuha ka ng tubig, wisikan mo. Nilalambis mo ba ulo mo? Sino niloko mo? De ikaw rin. Ngunit ang Ama, hindi mo nakikita. Pamya-mya, may pawis ka. Kung normal ka pang tao. Na walang diferensya. Sarado ugat mo. Walang pawis ka. Dili kaya naman, tagaktak na tagaktak, malamig na malamig, masama pakiramdam. Sakit din yan. Ngunit kung mainam ang pandama, tagaktak man ang pawis mo, kay ligaya ng puso mo, kay saya-saya mo, at maligaya rin, pati buhay mo, pati katawan, kay sigla-sigla. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Gusto nyo pong pag-aralan yan? Hiramin nyo doon ang recorder. Naka-record po yan, recorded yan lahat. Hiramin nyo po. At i-record nyo, memoryahin nyo, at baka gusto nyong tularan, imisahin nyo sa kapwa nyo. Imisahin nyo sa kapwa nyo. Doon na natin patutunayan. Sabi ng Ama, kung ikay nakaakma, at sa iyo ang nakapiling, at sa iyo'y nakatakda, magaganap yan. Ngunit kung hindi, ako'y iyong inaalibugha, at ikay alibugha, ikay mapapahiya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O sige, nang kayo ba'y magkasakit, nagpaalam sa inyo? Nagpaalam ba sa inyo ang sakit nyo? Oy, Pedra, sasaktan kita, no? Pero ang Ama, alam niya yan. Kapag sinabi ni Satanas, bibigyan ko sakit yun, ha? E mananampalataya mo pala, tingnan ko nga kung totoo siya sa'yo. Sige ka, huwag mo lang siyang papatayin. Kaya hanggat di kayo namamatay, lumaban kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Upang maipaglaban nyo ang Diyos na buhay sa buhay nyo, damhin nyo siya at tanggapin nyo. Paano nyo madarama siya kung sabi mo, Yahe! Yahe! Raktarakara, Yahe! Pang-tao yun, di ba? Subalit kapag sinabi mo, Panginoon, ako'y kaawaan mo. Panginoon, mahabag
ka ng totoo. Ako'y mahina bilang tao. Ako ay marupok na anak mo, Panginoon. Ako'y turuan mo, Panginoon. Tanglawan mawisip ka, hindi ko alam kung ano ang nakakamtan ko. Sa isipan ko'y pumapasok ay tukso. Ayaw ko nang mawalay pa sa'yo, Panginoon ko. Panginoon, batid mo laman ang puso ko. Panginoon, kilala mo lubos ako. Panginoon, ako naway pakinggan mo. Sa aking madilim na isip ay gawing marapat mo na ikaw ang maghawi na totoo. Upang di kamtin kong patuloy na madimlan ako at sa'yo'y makapanahan, lubos amay makadama. Sa aking puso at siya'y madama ko naman ito. Yamang handog mo ito sa akin na ikaw ang inuna niya at ako'y harapin upang gawin mong marapat sa damdamin ay maging ganap at sa'yo'y huwag nang mawalay pa. Panginoon, ako naway pakinggan mo. Hindi man ako nakakakita ng kaanyuan mo, subalit ako'y ako bilang anak mong tulad ng wika mo. Ako'y akong ama mo. O aking amang nagnanasang ako ay mabago. Huwag mong limutin yaong pangako mo sa anak mong si Abraham. Maging apong ganap niya ko, anak ni David, lahi ni David, yamang ika'y aking amang tinatawag. O aking ama, o aking ama, o aking ama, ako'y lingapin mo. Tinuturuan ko kayo ng marapat sa inyo na ginamit ko'y tao upang maparinig ko kung paano manambitan kayo kahit di natularan yaong tinig ko na paawit kong gawin yaong ibinibigkas ko upang masambit ko lamang na gayon nga ang layon ko na sa tuwin ay dinudulog ko kayong lahat o tao sa mundo na makasalanan
punong-puno ng sala, nais kong mawalay kayo. O tao na minamahal ko, totoo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyana, at chukarameleya, nekarameneyahana. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? May sakit pa ba kayo? May lungkot pa ba kayo? Mahina pa ba kayo? Aba, kung tinanggap nyo na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu, sabihin ninyo, salamat, nabunot ang tinik ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, kaya't inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niyang buong daigdig kung katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Sapagkat darating ang Ama ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang Anak ng Tao. Di nga ba't ang mga sutil at palalo nangamatay noong nagiba at nawarak ang lupa? At may mga nagamatay ba na hindi niloob ng Ama? Kaya't nahintay pa nga ng panahon na yaon na bumaba pang muli ang anak na nagkatawang tao bilang espiritu na upang makipanahan at sambitin. Ako nga, ako'y muling nagbalik upang maging marapat ako sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Takot na takot ang tao sa gawang iyon. Iwanan ninyo, eka, alang-alang sa akin. Ngunit, hindi ba't mapagmahal ang Ama? Hindi ba't dakila nga siya? Sakim ba siya? Hindi. Alalaong baga, huwag kayong literal na magbasa. Ang ibig sabihin, lahat ng bilang pagkatao mo'y talikdan mo at tanggapin mo'y siya na maghari sa sayo at ang pasanin mo na pinapapasan niya ay kasama mo siya at kailan may di kanya pababayaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Diyos nga ba siya? Totoo ba siya? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Bumaong ka nga, anak. Ilayo mo siya sa mga may lagnat. At maraming may lagnat. Pwedeng tumabi, wag yung hininga. Ano? Malakas ang hininga. Lalo na't may mga sipon, ubo. Ano?
Taas mo nga ang isa. Taas mo yung isa. Taas mo pa ang dalawa. Sabay-sabay mo sila. O sige nga, pagsabayin mo sila, tumayo ka nga. Sige. Di ka naman nanahimik, di ba? Ginamot naman siya, di ba? Ngunit bakit hindi nga nakamtan? Yaw ng patotoo. Ang lahat ay may takda at may kanya-kanyang dako, tao na gagamitin sa anumang karamdaman. Buhay ba nga ma? Kaya kung hindi nyo nakamtan kay Juan, hanapin nyo si Pedro. Kung di nyo nakamtan kay Pedro, hanapin nyo si Maria. Kung di nyo nakamtan si Maria, baka kay Juana. Kapag di pa nakamtan kay Juana, papatayin ka na. Buhay ba nga ma? Bakit? Ganon. Ibig sabihin, saan mo mandalhin at ano man ang gawin, kung mamamatay ka at takda mo ng mamatay, wala nang paraan. Ngunit habang may kaparaan at mabubuhay ka, may ibibigay na daan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga ma? 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 Yaw ng pawang katotohanan, mga mahal. Ayaw nyo lamang pagnilayan at ayaw nyo lamang tanggapin niyaan. Ngunit kung tatanggapin nyo totoong paniniwala nyo, yan nga ang katotohanan. Kapag mabubuhay ka pa, may paraan. Kapag hindi na, wala na. Kahit natulog ka lang. Sabi mo, kasi ba't nakaganon? Si sama ng loob bago natulog. Ano? Kaya kayo, bago matulog, kailangan masaya. Maligaya. Walang iniisip na masama. Walang iniisip na masamang masama. Para nang sa gayon, kung di ka nagigisingin, nang matulog kang nakangiti. Hindi naman ganon. Ganyan lang. Kaya po, kutse, sino ba naman ang natutulog na naaayos pa niya yung tulog niya? Meron niyang nagsabi nagsalamin daw siya. Gusto ko ay kapag namatay ako ganito ang kayos ko. Tiningnan niya sa salamin. Namatay siya na kaganyan. Kasi, hindi niya natanggap yung hinihiling niya. Bakit? Nangangarap siyang maganda ng mamatay. Galit naman siya araw-araw. Kaya, nang mamatay siya galit, nakaganyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya yan, mabait na yan. Ano? Yan, mabait. Binawi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Kay dakila niya. Tapat siya. Buhay siya. Di ba anak? Gamitin mo yung tinig mo. Umawit ka ng umawit para agad bumilis siya. Ano? Kumusta? Bakit kapag gustong palakarin, pinalalakad? Ano ba yun, Pinipili niya lang yung pinalalakad niya, yung ayaw niya, hindi. Bede, tanungin niyo sa kanya. Ba't nagre-reklamo kayo kay Apo Kunching? Sino ba pinalakad ni Apo Kunching? Meron na ba? Isa man ay wala. Galing pati Reka, pinalundag-lundag pa, pinalundag-lundag. Ibig sabihin, mapalad siya. Mapalad ka kung natanggap mo yung kabutihan ng Ama. Subalit kahit pinalakad kang mabilis na mabilis at madaling-madali gumaling ka, naandun pa rin ang hindi ka mabuti. Hindi ka magaling. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya, walang kapantay. Buhay, buhay, buhay na buhay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, dakila na walang kakantay.
marami siyang kaparaanan. Kaya't kung kayo'y may pananalig, buhayin niyo pang itong ganap, nang makamtan niyong tunay na liwanag. Diyos Ama ay sa inyo'y kamtan. Di mamamatan, di mapapara, di sa inyo mawawalay. Ay, ba't ganun ka? Pinakababa. Sapagkat ang nais ng Ama, magpakababa ka. Magpakababa ka pa. Babang-baba, bayaan mong siya ang magtaas at mag-angat sa iyo sa lupa. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Sa inyong lahat, may tanong ba kayo? Nakalakad ko mo kaya ngayon ni Rugo, Ana. Palagi, mumilakad ka ngayon eh. Na, lawan ko na mo, talakad ka. Oh. Oh. Ah. Ba, katatakbang. Kapatakbangan. Tayo. Kasi ganito lang yan. Taas mo'y paa mo. Taas. 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 Sige, taas. 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 Yung isa. Sa makatwid. Ito ang mahina. Masakit. Mabuti na yung masakit kaysa walang sakit. Ibig sabihin, kapag walang sakit, patay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto ng tao, ay, maglalakad ka rin. Lalakad ka. Pagdating nakikinig ba yan? Hindi. Tumanggap ba yan? Hindi. Nakakilala ba yan? Hindi. Ano bibigay ko, anak? Ewan ko po sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, pakita kayo sa Ama. May tinanggap kayo. May nadama kayo. May kinilala kayo. At salita niya, dumito. Hindi dumayan. Dumayan. Shoo! Lumabas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O, kumusta? Kumusta si Gwapo? Iba na itsura, no? Mukha na, no? Tao na. Huwag kang magagalit talaga nung unang dating, hindi mukhang tao. Pero tao. Tao siya. Binibiro ka lang. Magagalit ka ba? Birong totoo yun. Dahil, pinakita lang ng Ama na pati ang itsura mo nababago niya. Tama ba, anak? Yung mukha mo, kaya niyang i-shape ng maganda, maayos. Kaya niyang bigyang maaliwalas. Kaya niyang bigyang para kang... Nakakita na po ba kayo ng unggoy?
Subalit, kaya niyang hubugin at gawing napakagwapo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Nang dahil lang yun sa... Ano ibig sabihin? Winangis ka ba sa tao? Ay, sa hayop? Hindi. Hindi. Para mayroon siyang maipakita. Kumusta ka na? Tayo ka nga. Uy, lakad ka nga. Palakarin mo nga. Kayong dalawa. Wag na. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kumusta ka na, Pogi? Uwi ka na sa San Pablo? Hindi pa ito tuyong-tuyo. Gamutin nyo rin ito. Hindi pwede yun. Baka ma-infeksyon. No? Kakain ka, ha? No? Ikaw muna magpapagod, ha? At ikaw naman. Talakad ka. Tayo ka. Halika. Halika. Nahihiya ka bang maglakad? Nahihiya ka bang maglakad? Tumitengkad-tengkad. Sige. Kung di ka nahihiya, lumakad ka na lumakad. Sige, lakad. Sige, lakad. Lakad. Lakad ng lakad. Lakad ng lakad. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Mahiya ka sa tao? Hindi. Sige, huwag kang tumigil. Lakad. Labas, masok. Labas, masok. Ikot. Tingnan ko kung makakasunod. Baeka. Sino ba yung kuntsing na yan na tinutusan ng tao? Bakit ginaganon? Ganyan ba eka talaga yan? Para kung sino mag-utos? Bakit? Kung bakit ang tanong mo, isasagot ko'y eto. Kung ganang si kuntsing, di siya palalakarin. Ba't naman palalakarin ka? Kaya kung alam mo hindi tao nagpapalakad, sumunod ka. At kung nahihiya ka sa tao ka sumunod. Ngunit kung di ka nahiya sa tao, sa Diyos ka nahiya, sumunod ka na sumunod. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, bilisan mo, likha na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Bilis! Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Takbo bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang
tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, takbo ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Lumundag kang tatlo. Sige, takbo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, gawa mo'y kay inam na iyong pinasisilay. Ang may pagtatantoy na tantong tuwiran niyong sa'yo'y gawang di kalirip-lirip ng sinuman. Ang may pandinig sa tuwin ay nakaririnig, ang may mata ay nagliwanag. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Ay, salamat po, Ama. Masaya ba kayo? Kumusta? Sige nga, tingnan ko kung mabuti. Sipa mo nga. Lumundag ka raw. Papunta rito, palundag. Panto. Nahiya ka ba sa tao? Maligaya ka ba? Pag-uwi mo, masaya ka? Sige, uwi na. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa. Oh, hati-hati, parte-parte ang Ama. Pagkat winika niya, manhanig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga hati-hati minamahal. Hati-hati, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa, parte-parte ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, pagka winika niya, manhanig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang makakaalis ka. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maghintay ka lamang, aking ika'y pagmamasdan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, kumusta ka na, anak? Wala na? Wala na. Dahil sabi niya, wala na eh. Wala na nga. Eh, nasa akin eh. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, dakila siyang walang kapantay. Gusto niyo ito? O, sa inyo na. Sumayin yung kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kapogi naman. O, diba? Ang pogi, o. Sino bang magsasabing hindi pogi, ano? Ang pogi. Napaka-pogi. No? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patuloy na manalig, magtiwala, tumupad, gumawa sa kalooban, sa kagustuhan ng Panginoon at makikita nyo kung paano siya kumilos sa buhay ninyo. Ang sabi nga, ang pinakamahirap gawin ay bumuhay. Nagagawa niya yon. Kaya ang magpagaling ay kaya niya rin. Kaya't ang magbigay ng biyaya ay kaya niya rin. Kaya't ang magpasibol ng mga halaman ay kayang-kaya niya. Kaya kaya niya ring pasibulin sa inyo ang nais niyang ibigay para kayo'y aliwin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Taglayin nyo ang patuloy na liwanag na mula sa Diyos Ama at Diyos Anak Espiritu Santo na di mamamatay kahit kailan ng patuloy sumigla lumakas ang pananampalataya at mabuhay ang pag-asa nyo na kailan may di nagpapabaya ang Ama at di mapaparam sa lupa. Lahat ay Kanya. Lahat ng mabuti, lahat ng kasaganaan, lahat-lahat ng kagandahan at kagalakan. Kaya sa inyong sarili, itimo ay siya pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tayo na, mga mahal. Halina po kayo.